So let me begin with this question. What do you think would satisfy you in the coming new year? Sa palagay nyo lang, ito naman tanungan lang, tanungan portion tayo. Sa palagay mo, pagharap mo sa bagong taon, ano yung magsasatisfy sa'yo? Nakikita mo na ba yung magbibigay sa'yo ng satisfaction? Masasabi mo na ba na sa wakas, 2025 na, magiging masaya na talaga ako? Pero, di ba? Pero, nung 2023, papasok ang bagong taon na 2024. Sa wakas, 2024 na. Magiging masaya na siguro ako. Kailan 2025 na, yung iba naghahanap pa rin ng talagang tunay na kagalakan. Ano ba talaga ang nakakapag-satisfy po sa atin? Bilang tao, ano at bakit napakahalaga nito sa buhay natin? Alam nyo, pag hindi tayo satisfy, lagi ka nalang nakatingin ng nakasimangot. Parang, hindi. The natural reaction, pag hindi tayo satisfied, di ba? Mapapansin nyo, kahit naman sino siguro, pag hindi ka satisfied sa lasa nung kinakain mo, iba yung, di ba? Iba yung, pag hindi ka satisfied sa salary, iba rin yung di ba? Pag hindi ka satisfied pagising mo sa umaga, hindi ka satisfied doon sa nabasa mong message sa text, minsan sira agad yung the whole day mo eh. Di ba? Pagising mo sa umaga at pagising ni ma'am sa trabaho, medyo okay at solved na. Basta't okay si ma'am, the whole day okay na rin. Pero pag hindi okay, medyo talagang grabe yung, di ba? Stress. So mahalaga po ito na mayroon tayong kalagayan na masasabi natin, hindi man tayo complete na as in talagang mayroon tayo ng lahat ng pangailangan natin. Pero iba yung sa mind and heart, satisfied ka eh. Iba yung nasasabi mo na okay lang, di ba? Another term na pwede natin gamitin, i-connect natin yan sa point ni Paul na contentment. Paano tayo nakokontento sa bagay na mayroon tayo. So mahalaga po yan. So yan yung pag-aaralan natin. By truth and principle, titingnan natin sa salita ng Diyos, ano ang katotohanan sa kanyang mga salita na atin pong matututunan. Okay, kung may title po tayong pag-uusapan ngayon is this, The Crossing. The Crossing. Nakikita nyo ba yung dulo ng inyong patutunguhan? Nakikita nyo na? O mayroon lang tayong dream. Dream, dream, my world is... Parang mayroon lang tayong mga pangarap sa buhay. Mayroon lang tayong gustong mangyari. At dahil sa mga kagustuhan na yon, minsan halo-halo yung emotion natin. Can you imagine? No? Imagine nyo lang, nakita nyo yung bridge na yan. Tatawid kayo sa bridge. Hindi nyo alam kung gaano kalalim yan. Di ba? Hindi nyo lang alam kung yung bridge na yan, mayroon pang end sa dulo. Kasi pinatakpan nung clouds eh. Hindi nyo alam kung ano yung future niyan. May makakasalubong ka ba dyan? Pagka nasa gitna ka na? Yung ba makakasalubong mo, magpapasaya sa iyo? O lalo kang tatakutin? At to the point, gusto mo na lang tumanon kaysa makita mo siya. Mayroon bang ganong instances sa buhay na ang buhay sa mundo po na to ay talagang, sabi nga, laban. Ibig sabihin, minsan wala tayong katiyakan ano mangyayari. Pero mahalaga na habang tayo ay narito sa mundo, mayroon tayo pong pinangahawakan. Diba? Paano tayo lumalaban? At least kahit papaano. Mayroon tayong pinangahawakan habang tayo ay nabubuhay sa mundo na to. Okay, let's begin our reading from Joshua chapter 3, verse 9. Sabi po na Joshua ito, Joshua said to the Israelites, "Come here and listen to the words of the Lord your God." Isang invitation. Pumunta kayo rito, sabi ni Joshua. Mayroong gusto si Joshua kasi na ipaunawa. At si Joshua ay tinawag ng Diyos para ipaunawa sa mga Israelites kung anong mensahe ng Panginoon. Sa hindi pa lubhang nakakakilala kay Joshua, hindi pa rin kami nagkikita. Pero ayon sa Bible, siya po yung successor ni Moses. Nakita niyo na si Joshua? Unless meron kayong kapatid na Joshua or kaibigan na Joshua. Pero ito Joshua na ating pag-uusapan. Matagal na po siyang nabuhay. At ngayon namatay na at naghihintay na rin ang second coming ni Jesus. Siya ang pumalit kay Moses sa Old Testament para dalhin ang bayang Israel sa Promised Land.
Alam naman po natin yung promised land ngayon, yun yung Israel. Okay, the promised land. So may invitation si Joshua, come here and listen to the words of the Lord your God. So kung mayroong bagay na gusto ko po na tandaan nyo sa ating mapag-uusapan ngayong hapon, na pwede nating dalhin at least for the whole week, we will meditate it, is in this truth and principle. Considering God's direction helps us find the best decision. Considering God's direction helps us find the best decision. Ba't ko po nasabi yan? Kasi nakita ko sa buhay ni Joshua, pag pinag-aralan natin ang buhay ni Joshua, kung paano siya sumunod sa Panginoon. Paano siya nagtiwala sa Diyos? Paano niya kinonsider yung direction ng Panginoon na kahit mga problema na hinaharap niya, dahil alam niya kasama niya ang Diyos, lagi niya sinasabi, mayroong tagumpay. Diba? Kung familiar tayo sa naranasan ni Joshua, kung paano na nakita niya yung mga giants doon sa lugar na kung saan pinuntahan nila sa Promised Land ngayon, na kanila pong natitira ng mga Israelites. Bago sila dating ng Panginoon doon, pinakita ni Lord kay Joshua kung ano yung magiging future, yung darat na nila ron, kung ano yung laban na mahaharap nila. Pero malinaw kay Joshua, kung kasama niya ang Diyos, wala siyang dapat ikatakot. Kinonsider niya kung ano yung plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya sa mga decision ni Joshua, makikita natin, napakaganda po. Siya yung nagsabi, anuman, di ba, kausap niya mga Israelites, at the end of the book of Joshua, sinabi niya, mamili kayo, pag-isipan niyong mabuti. Ano at sino ang dapat niyong sundin? Malinaw kay Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kay Joshua nang galing yan eh. Kasi malinaw sa kanya yung direction ng Panginoon. The same thing, kaya sabi ko nga po, the Word of God is full of truth and principle. The same thing sa buhay natin. Pagka po kinukonsider natin ang direction ng Diyos, bibigyan niya tayo ng tamang decision. Di ba? Tamang desisyon. Hindi ko sabi perfect lahat ng magiging desisyon. Pero iba kasi kapag alam mo sinasamahan ka ng Diyos, kung mayroon mang mga problema sa decision making na nagawa mo, mapagtatagumpayan mo pa rin. Kasi alam mo, sinasamahan ka ng Panginoon. So pag-aralan po natin bakit tayo nagkaroon ng ganitong klase po ng truth and principle. Let's see. Okay, from verse 1 to 2, ito po yung sinabi ni Joshua. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp. So that's the event. So ituloy muna po natin. And verse 3, giving orders to the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your position and follow it. Malinaw yung instruction ni Joshua. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Gusto ko na makita niyo po kung anong instruction mayroon si Joshua sa mga Israelites, kasi that instruction comes from the Lord. Hindi yan basta lang inisip ni Joshua. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng instruction na yan, ng direction na yan. At nakita ni Joshua yung katotohanan kasi pinatunayan na ng Diyos sa kanya. So take note of that word, see the Ark of the Covenant and the Levitical priest carrying it. Mahalaga po yung dalawang bagay na yan kung titingnan natin sa principle na ating matututunan. Okay, pag tiningnan po natin yung katotohanan doon po sa Ark of the Covenant na dinescribe ng Bible, somehow ganito natin makikita based sa mga study rin ng Bible scholars kung ano po yung Ark of the Covenant na pinagawa ng Diyos kay Moses from Exodus chapter 25, inutusan ng Diyos si Moses na gawin yung Ark of the Covenant na yan. At ang size po niyan, ayon na rin doon sa record, is about 76 by 76 at least centimeter. So less than a meter, no? Yung laki po niyan. At yan yung pinagawa ng Diyos kay Moses. Ano po yung laman niya? Kung titingnan natin, so kinote niya ni Apostle Paul sa Hebrews, aside from the record, yung the record po sa Old Testament,
Sa Hebrews, mayroon din sinabi si Paul, sabi niya sa Hebrews chapter 9 verse 4, this ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablets of the covenant. Yan yung description ng writer ng Hebrews kung ano raw yung naroon sa Ark of the Covenant. Mahalaga po yan, kaya yan binigyan ni Paul ng emphasis sa Hebrew chapter 9. Kasi binibigyan ni Paul ng importance yung new covenant na tinanggap ng tao mula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang term ni Paul, diyan po sa Ark of the Covenant, is the first covenant of God to His people. Paano sila iniligtas ng Diyos? Yung tablet of stone na nakalagay po dyan is the second tablet of stone na pinagawa ng Diyos kay Moses. Kasi yung first tablet na binigay sa kanya ng Panginoon, yun yung ginamit ni Moses nung yung mga Israelita ay sumamba ron po sa bull, di ba? Sa record, sumamba sila sa nilikha nilang klase ng hayop na hugis baka. Nagalit ang Diyos at doon ni Moses na ihagis yung tablet of stone at yung pong mga sumamba ron sa Diyos-Diyosa na yon, ayon po sa record ay namatay, sila ay nalubog ng buhay kasama po nung kanilang dinidiyos na baka. At pinagawa siya ng Diyos ng second tablet of stone. Nakalagay pa rin doon yung Ten Commandments. Yun yung nayan po sa Ark of the Covenant. Kasama nung gold of jar na sinabi ni Paul, yung linagyan ng mana. So familiar din tayo sa mana, no? Sa Old Testament na record yan. Yan yung paraan ng Panginoon, vision ng Panginoon para hindi sila magutom sa wilderness. Okay? So makikita natin kung paano ang Diyos nangungusap sa mga Israelites before. Okay, sa panahon ng New Testament, clarify ni Paul sa context ng Hebrews na kung sa Old Testament mayroon pong literal na Ark of the Covenant na kung saan ay ito yung bagay na ipinangako ng Diyos sa mga Israelites. Kaya dala-dala po nila yan kahit saan sila pumunta. Kasama nila yan kasi they believe presence ng Panginoon ay nayan po. Okay, sa Ark of the Covenant. At si Paul din, dinescribe niya yung description sa Old Testament kasi po ang temple sa Old Testament na kanila pong pinupuntahan before kung saan sila sumasamba sa Panginoon divided into 3. Okay, merong courtyard tinatawag kung saan naroon yung kanila pong offering area na sila ay nagpapatay ng hayop at sinusunog sa first court. The second part kung saan nag-gather yung mga priest bago sila pumunta ron sa third part which is the Holy of Holies na may curtain po yon. Okay, na makapal na curtain. At ayon po sa ilang mga studies, more than 2 inch yung kapal ng curtain na yon. At yung curtain na yon, pag ating pong binalikan, yung pong event nung si Lord ay namatay sa krus ng Kalba, yung curtain na yon ang nahati sa gitna. Okay? Dinidescribe ni Paul kung ano ang kahalagahan sa mga Hebrew, mga Israelites, ng Ark of the Covenant. Pag wala ang Ark of the Covenant, wala rin sa kanila ang presence ni God. That's how they believe it. Kaya iniingatan nila yan. So, nung dinidescribe ito ni Paul, sabi niya, tapos na yung old o yung first covenant. Natapos na yon. Literal na, kumbaga po ay isang ark, yari sa acacia wood, binalot ng ginto. So, sinasabi ni Paul, those things are the literal thing. But now what we have now is Jesus, na siyang tinatawag po na the new or final covenant of the Lord to those who believe. So binigyan ni Paul ng emphasis kung papaano at ano ang kahalagahan, anong ginawa ni Jesus, papaano siya namatay, at ano ang kahalagahan ng Panginoong Hesus sa buhay natin ngayon. Okay, so po, sabi ko kanina, mayroong background po ito, mayroong Holy of Holies na naroon yung Ark of the Covenant sa loob. Mag-uusap yung mga priest, taon-taon may papasok doon na high priest o kung sino man yung i-assign. Na ang purpose nila, kaya sila papasok doon para manalangin sila sa Diyos, dalhin yung offering na unblemished blood of the animal at i-sprinkle po yun sa ark.
Yun ang kanilang i-sprinkle doon sa Ark of the Covenant, doon sa loob ng Holy of Holies. Para yun ang kanilang offering sa Lord. At kung sila po ay pinatawad ng Panginoon, malinis yung puso, lalo na ng priest, lalabas yung priest na dala ang kapatawaran ng Diyos. Their offering were accepted by God. Pero pag yung priest hindi na lumabas, ibig sabihin, una, makasalanan yung pumasok doon. Kaya po walang makasalanan yung hindi nagsisi sa harapan ng Diyos. Sa Old Testament record, can you imagine kung gaano si Lord kumbaga, ka-holy at the time. Pagpasok nila sa Holy of Holies with the Ark of the Covenant at yung mind and heart nila ay nakita ng Diyos na marumi, hindi nila in-honor yung place na yon, hindi na po sila lalabas ng buhay. Kaya ayon po sa record, meron silang bell na nakatali. No? At papasok sila kasama yon. Pagka yun ay hinihila nung nasa labas, ditutunog. Pag walang response yung nasa loob, patay na po siya. Hihilahin na lang. That's how they practice it sa Old Testament. Kaya clarify ni Paul, natapos na yung first covenant. At ngayon, tayo ay nasa new covenant with Jesus. Blood ni Christ ngayon yung pinanglinis na sa atin. Hindi na yung dugo ng hayop. Kaya pinaunawa ni Paul, tayo po'y malinis na sa harapan ng Panginoong Jesus nung siya'y namatay para sa atin. Higit sa Ark of the Covenant from the Old Testament, yung taglay natin ngayon. That's the difference of the first covenant to the second covenant. Yung ginawa ni Christ. Kaya po yung Kapaskuhan, napakahalaga nun eh. Yung pagkasilang at pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, mahalaga po yun sa atin bilang Kristiyano. Kasi doon nakasalalay ang ating kaligtasan. Now, go back to the record ng Old Testament. Kaya ko po ito ma-share. Kasi mayroong truth and principle nung tawagin ng Panginoon ng mga Israelites at dalhin sila sa Promised Land. So, ngayon kasing bagong taon, marami pwedeng, kumbaga po ay maranasan. Marami tayong pwede na yung iparanas sa atin ng Panginoon, ibigay sa atin ng Diyos, probably blessings, problema man yan, or whatever it is, pwede mo i-consider na blessing kasi kung yan ay galing sa Diyos, may purpose ang Panginoon kung bakit. So, we will start the record from the Old Testament, but I believe in our generation, mayroon pong tinatawag na life principle na kinakailangan nating matutunan. So, dito sa record na to, isa sa bagay na gusto ko po nataan natin is this. We should know the specific instruction of the Lord and follow them. Look at the instruction of, balikan po natin verse 3, see the Ark of the Covenant. Specific si Joshua and the Levitical priest carrying it. So, ganon na lamang yung instruction ni Joshua doon sa mga Israelites at kung sino yung dapat na magdadala ng Ark of the Covenant. Mayroon po talagang naka-assign na Levites or priest na galing sa lahi ni Aaron. Doon po sa magdadala ng Ark of the Covenant, naka-assign po yun. Hindi pwede kung sino-sino lang. Dahil pag hindi siya naka-assign, mamamatay po sila kapag hindi talaga sila yung right people. So makikita po natin from this point. Kaya sinabi ko, we need to know the specific instruction of God and we should follow it. Sa buhay po na to, kunin ko itong principle na to na sinabi, the truth and principle from here. Nung sinabi ni Joshua na see the Ark of the Covenant, sa buhay po natin, sa paglalakbay natin sa buhay na to, kaya kanina nakita natin sa Hebrews, that Jesus is the new covenant in our lives now. Hindi na natin nahanapin itong klase ng covenant or Ark of the Covenant na to kasi tapos na po yan. Hanggang ngayon gustong hanapin yan ng mga Israelites pero hindi na nila makikita. Siguro na bulok ng tuluyan. No? But si Jesus na siyang nagligtas sa atin ay nasa heaven ngayon. So ang point ko lang po rito, kinakailan nakakatitiyak po dapat tayo, at least tiyak natin sa sarili natin
that we always look unto Jesus. Sa pag-cross natin sa bagong taon na to, habang tayo naglalakad, we see to it na ang Panginoong Jesus patuloy nating nakikita at nakikilala natin kung sino siya sa buhay natin. At alam naman po natin, bagamat siya Diyos na naging tao, hindi siya nakikita literally. Pero pwede siyang gumamit ng mga tao para sabihin sa iyo kung ano yung plano niya sa buhay mo. Pwede mga taong nakapaligid sa iyo. Pwede mga leader ng church, pwedeng pastor, pwedeng asawa mo. Ang mahalaga po rito, malinaw sa iyo kung sino yung tao na ginagamit ng Panginoon para i-reveal niya sa iyo kung ano yung plano niya. Ito yung nakita ko po rito. Gusto ni Joshua na ma-realize ng mga Israelites, dapat Ark of the Covenant yung nakikita nyo, sinusundan nyo. At dapat Levites yung nakikita nyo na merong dala-dala nun. So ang point ko lang rito, mga kapatid, tayo po kapag humaharap sa bagong, sabihin na natin, challenge ng buhay, bagong taon, ang gusto nating mangyari sa buhay natin, siguro napakarami nating listahan. Ito yung gusto kong mangyari, 1, 2, 3, 4, 5. Na parang sa tingin natin, kaya mangyari sa isang taon. Pero ang katotohanan, 10 years plan yon. Pero gusto kong mangyari in 2025. Ano po yung point ko, mga kapatid? Normal sa atin na marami tayong desire. At ang nakakalungkot, sa dami ng desire natin, ay kung mas marami yung failure. Alam mo, meron kang 10 listahan. Ginusto mo mangyari. Ang nangyayari lang, yung number 10 na panghuling-huli na. Yung 1 to 9, hindi nangyari. Can you imagine that kung ano yung sama ng loob mo? Papasok ka ng 2026 next year. Ano ba yan sa 10 plano? Number 10 pa yung nangyari na the least. So, hindi, 2025 ngayon eh. Next year is 2026. Pagpasok mo, tiningnan mo yung listahan mo, ano ba yan? Anong nangyayari? Ito lang. So, mapapansin mo na papasok ka sa 2025, ang dami mong listahan. Then lalabas ka, listahan pa rin yung dala mo. Parang ganun ko lang ini-imagine. Gaano kalungkot yung pwedeng maging, di ba yung frustration natin na, ito na naman, papasok na naman ako sa bagong taon. Ano kaya mangyayari? So, can we imagine? Kaya nakita ko po rito kung paano nagbibigay ng direction si Lord from the Old Testament and even sa time ni Jesus. Mahalaga yung direction ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Kaya ko hina-highlight itong Levitical priest. Gusto ko na the Ark of the Covenant, we can represent it sa Panginoong Jesus na kung saan pinagtitiwalaan natin. Dapat lagi siyang nasa front. Lagi mo siyang tinitingnan. Huwag mawawala yung mata mo doon sa Ark of the Covenant, the New Covenant, who is Jesus. And second thing, make sure na yung mga tao na pwedeng gagamitin ng Panginoon, they are not Levites anymore. Maaring hindi sila mga priest. Pwedeng hindi po sila elder ng church. Pwedeng hindi sila pastor. Pero pwede silang gamitin ng Diyos para sa iyo to fulfill your dream. Ang mahalaga lang, malinaw sa iyo na, Lord, sa iyo ako magtitiwala. Kung may mga tao ka nagagamitin para sa buhay ko, so be it, Lord. Di ba, hindi mo alam, baka asawa mo, kapatid mo, pamangkin mo, mahal mo sa buhay. Ang mahalaga po, clear sa iyo kung paano si Lord kumikilos. Kasi habang naroon naman tayo at nagtitiwala sa Panginoon, kaya sabi ko nga, considering, di ba, yung pong direction ng Panginoon sa buhay natin, He will give us the right decision eh. Pag ang Panginoon lagi natin consider, even the wisdom, He will give us eh. Kung sino yung right person. Hindi lahat ng tao na nakapaligid sa atin, maaaring hindi sila lahat gamitin ng Panginoon.
Again, maaaring sa 10 inaasahan mo na tao, isa lang yung pwedeng gamitin ng Lord. Dapat okay lang yun sa'yo. Bakit? Because you are looking into Jesus. Ano yung point ko mga kapatid? Ang point ko is this. Minsan, sa ating inaasahan o paglalakbay, bagamat nananampalataya kay Lord, tayo ka sa Panginoon. Pero pwedeng ang focus natin nasa tao eh. Lord, sana magkaroon ako ng ganito. O ikaw yung gagamitin ng Panginoon to bless me. And then pag hindi tayo bless ng person, nasama ang loob natin. O doon tayo second person. O baka ikaw yung gagamitin. Hindi pa rin. Maaaring umasa ka na sa lahat ng inaasahan mong tao. Pero hindi sila yung gusto ng Diyos na gamitin para sa iyo. Minsan yung tao na hindi mo nakikita dahil iniiwasan mo, siya pala yung instrument ni Lord. Oh. Magugulat ka na lang at the end. Ikaw pala yun. Hindi po natin kasi alam yung paraan ng Panginoon. Ang mahalaga muna is, alam mo na si Jesus yung tiniyan mo. Second, alam mo rin na si Lord ang gagamit ng tao kung sino man yung nakapaligid sa iyo. Hindi po tayo Hindi tayo ang mamimili. Pwede kang mag-pray. Lord, gamitin mo siya. And praise God if the Lord will agree. Hallelujah. Diba? Salamat sa Lord. Paano kung hindi? Ay, pag hindi mo natanggap yung ways ng Panginoon, magtatampo ka sa Lord. Siya naman, Lord, yung inaasahan ko, kaya lang wala eh. Dahil sasamahan yung loob mo sa Kanya. Ang problema ngayon, di ba, hindi natin ma-realize paano si Lord kumikilos. Kaya by truth and principle, mahalaga po, we should know the specific instruction of the Lord in us. Pastor, paano ko malalaman yung specific instruction ng Panginoon? Hindi talaga madaling hanapin. Pero I believe, mga kapatid, as we pray, read the Bible, listen to people, kaya nga sa decision making, hindi ka dapat nagra-rush Hindi ka dapat nagmamadali. Unless, kung ang decision na kailangan mo ay magluto ka lang ng pananghalian mo, ay kinakailangan na in 15 to 30 minutes tapos yan. Alam mo na eh. Pero kung ang decision na gagawin mo ay for the whole year, for your future, na hindi mo nakikita kung ano yung nasa unahan, we need God. Huwag kang mag-rush, huwag kang magmadali. Hayaan mo na ang Panginoon mangusap sa iyo. Hanapin mo yung mga paraan ng Diyos. Hanapin mo kung paano ka ni Lord tuturuan. Huwag mo kailanman gamitin yung sarili mo. Always see the Ark of the Covenant or see the Lord. Sa Panginoon ka mag-focus, sa Panginoon ka humingi ng dapat na kailangan mong desisyon, wisdom, at pwede niyang gamitin. Again, inuulit ko po, paano si Lord mangungusap? Pwede niyang gamitin ang taong nakapaligid sa atin. Paano mo masasabi na tama yung sinabi mo? Go back again to His Word. Kaya lagi po ibabalik ng Panginoon sa kanyang mga salita at sa ating mga pananalangin. If we will continue, okay, then you will know which way to go since you have never been this way before. This literal statement. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Again, specific instruction po. Malinaw kay Joshua, ito yung utos ng Diyos. Okay? Literal statement, yung phrase doon po sa taas, first statement, you will know which way to go since you had been or never been this way before. Malinaw po yun. Literally, gusto sabihin ni Joshua, bago tayo lahat dito, wala tayong ka-idea kung anong nasa kabila niyan, Jordan River. So anong gagawin natin? Ang tumingin sa ark at sumunod sa Levites. That's the instruction Dahil pag hindi tayo sumunod doon, lilis tayo, mawawala tayo sa direction. The same thing, pag titingnan natin, literal, obvious naman, lahat tayo ay bago sa 2025. Meron bang nakarating na ng 2025? Obvious, lahat po tayo ay haharap sa isang taon, another year, na lahat po walang ka-idea. Kung ito bang 2025 ay matatapos pa, di natin alam.
O tayo ba ay makakatapos pa ng 2025? No one knows. Only God knows. Then 2025, probably another contract, di ba? Another job, another opportunities. Hindi natin alam, matatapos ba yung kontrata natin? O baka dalhin ka ng Panginoon sa ibang lugar? Who knows? Ang point lang ni Lord, wala po tayong alam sa future. Pero ano ang dapat natin gawin? Stick ka lang sa sinusundan mo. Si Lord yon. At yung mga tao na ginagamit ng Panginoon, dapat aware ka kung sino yung mga tao na yon. Then may condition, but keep distance of about 2,000 cubits. Ito pong equivalent nito, ayon sa mga study, is about 900 meters ang layo. Can you imagine that? Almost 1 kilometer ang layo po. Gano'n kaya kalayo yan? Okay, tumayo ka sa Central. Lahat naman tayo nakapunta ng Central, di ba? Sa Central. Tumayo ka ron towards Siktong Choy. Okay? Approximately, yung pong Ark of the Covenant somewhere over there sa Siktong Choy, na halos hindi mo matatanaw yon. Straight po yon, diretso yun, hindi yung paliko-liko. 900 meters ang layo na ang matatanaw mo na lang yung of the Covenant at yung may dala-dala nun. Sabi ni Joshua, huwag kayong lalapit. Dapat yan yung distance nyo. Pauunahin nyo yung mga Levites na may dala-dala nun. Kayo, yan yung distance nyo. Between you and the ark, do not go near it. Bakit po? Kasi may bagay po na gustong ipaunawa ang Panginoon sa kanila. Unang-una, literally po, that Ark of the Covenant is sacred before God. Hindi pwedeng hawakan ng kung sino-sino. Sacred po yon. Banal sa harapan ng Panginoon, talagang malinis sa harapan ng Panginoon kasi naroon yung kanya pong commandments sa loob na yon. At literal malinaw sa kanila yon. Of course, sa panahon natin ngayon, wala na po tayong tablet of stones. Wala na po tayo nung klase po ng ark. Kaya kasi sabi ko, but by principle, again, ang pinapakita ng Panginoon sa kanila dyan is to test their discipline and reverence to God. That's why sa ating buhay ngayon, ang hinahanap din ng Panginoon sa atin, if we will follow Him, is the reverence. Bakit po? Kasi tayo, pagka tayo sumusunod, minsan meron tayong expectation na gagawin ng sinusunod natin yung gusto natin. O, kaya ako sumusunod sa iyo kasi alam ko gagawin mo yung ginagawa ko eh. Baliktad minsan no? Dapat pagka sumusunod ka, ang gagawin mo kung ano yung ginagawa ng sinusundan mo. Kaya ka nga sumusunod eh. Tayo bilang tao, minsan baliktad eh. Bakit tayo susunod? Ay para gawin niya yung ating Diba, mayroon tayong ganong kaisipan minsan. Pag hindi niya ginawa, wag na sumunod dyan. Dito tayo sumunod. That's our nature. Napapansin niyo ba yon? Pag hindi tayo na-satisfy doon sa gusto nating mangyari, nag-iiba tayo ng direction. Kasi ang hinahanap natin, yung magsasatisfy sa atin. That's our nature. Now, gusto ni Lord na baguhin yon sa mindset ng mga Israelites. Pwede naman sila lumapit. Bakit hindi? Pwede naman. Kung gugustuhin ng Lord, o sige, lapit kayo lahat. Hindi eh. Sabi ng Panginoon, no, give distance. Gusto ni Lord na ituro sa kanila kung anong discipline ang dapat nilang gawin at yung kanilang pag-honor, yung reverence nila sa Diyos. It's a matter of reverence to God. So every time that we will follow, every time that we seek Jesus, mahalaga po yung reverence sa isip at puso natin. Mahalaga yung pag-honor natin sa Panginoon na, Lord, kaya po ako sumusunod sa iyo kasi alam ko, Panginoon, malinaw sa akin, ikaw ang aking Panginoon. Ikaw po yung ikaw yung direction ko, Lord. Ibig sabihin, nakahanda ka, kung si Lord kumaliwa ka rin. With reverence, no? Kumbaga, iginagalang mo yung direction ng Panginoon. Literally, ang direction ni Joshua sa kanila is distance. Huwag kayong lumapit. Magkaroon kayo ng distance. At doon natin makikita na sa ganung paraan, ang Panginoon ay nagpaalala sa kanila ng kahalagahan
ng reverence nila sa Panginoon. Sa buhay po natin, mga kapatid, ganun din ang nais ni Lord na ipaunawa po sa atin. Nasaan yung reverence natin sa Lord every time we follow Him. Dito natin ma-define yung tinatawag na our wants and our needs. Paano mo dinidefine yung kagustuhan mo at pangailangan mo sa buhay? Ang promise ng Panginoon, He will provide all our needs. Ibig sabihin, nakita na ng Panginoon yung pangailangan natin. Ibibigay niya yon. Kagaya ng isang magulang na nakikita niya yung pangailangan ng kanyang mga anak, kaya binibigay niya yon. Di ba? Hanggat maaari. Kaya nga napakaganda ng halos lahat po tayo rito, kaya tayo nagtatrabaho ay para sa kinabukasan ng mga anak. Para sa kinabukasan ng pamilya. Bata pa lang pinaglalaanan na ng panahon, budget para makapag-aral. Why? Because that's their needs. Pero pag humingi sila, may want sila ng iPhone, depende. Sabi nung anak mo, Mami, kailangan ko ng iPhone. Kailangan ko sa school eh. Ha? iPhone agad? Bakit? Ay kasi mga naka-iPhone yung friend ko, kaya iPhone din. Tindi ng demand, no? That's their want. Kaya sinasabi mo, anak, hindi maganda yung iPhone. Hindi maganda yan. Mag-Android ka na lang, mas maganda pa. Kasi, gaganunin mo lang para yung presyo mapababa ng konti. Ano ang point, mga kapatid? Identify ng magulang ang need ng mga anak at yung wants ng mga anak. Kung wants lang, kayo ang nagdidesisyon kung dapat ibigay or hindi. Darating naman yung time kung talagang need, nagpo-provide kayo. Pero sana makita natin yon. Again, truth and principle yan eh. Pag tayo lumalapit sa Lord at mayroon tayong hinihingi, I believe the Lord honors our request. Honors in a sense na hindi naman niya tayo papaluin o pagagalitan. Pero papaunawa niya sa atin, anak, hindi mo kailangan yan ngayon. Lord, gusto ko na mag-asawa. Anak, hindi mo pa kailangan. Hindi mo kailangan ngayon. Ay kailan, Lord? Hintayin mo lang. Diba? Ibig sabihin, may panahon ng Lord, gusto ko na makarating sa ibang bansa naman, sawan-sawa na ako sa Hong Kong. Marahil sabihin ng Panginoon, anak, hindi mo kailangan ng ibang bansa. Dito pa lang sa Hong Kong, solve ka na eh. Ay Lord, gusto ko maiba ng lugar naman eh. Di ba may mga ganun tayong desire? Pero pag hindi pinahintulutan ng Panginoon, tanggap ba natin? Naroon pa rin ba yung reverence na Lord, sinabi mo eh, susunod lang ako. Kasi lahat po ng bagay na inihahanda ng Diyos sa atin ay makabubuti sa atin. Wala siyang pahihintulutan na ikapapahamak natin. Bakit tayo napapahamak? Kasi makulit po tayo minsan. That's the reality. Nakailag ng gano'n eh. Makulit lang talaga tayo. Aminin mo man sa hindi, makulit po tayo bilang tao. Di ba? Alam natin yan. Alam natin sa buhay natin na talagang mayroon tayo minsan yung stubbornness ng heart natin. Kaya tayo minsan may mga decision na hindi po dapat mangyari, pero nagkulit tayo, nangyari, but God is always there. Ginaid pa rin niya tayo. So mahalaga po ito na makita natin sa ating paglalakbay, sa ating pagpasok sa 2025, taglay po natin yung reverence na to sa Panginoon. Yung ino-honor mo si God. Yung sa isip at puso mo, mahalaga sa iyo kung ano yung sasabihin ng Diyos. Mahalaga sa iyo yun. Kahit minsan masakit, but tanggap mo because of this reverence to Him. If we will continue in verse 5, sabi ni Joshua, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. There's another truth and principle, mga kapatid. For them, the consecrate is a literal way na kung paano nila ipiprepare at ihahanda yung sarili nila sa pagharap nila sa Diyos. Sa kanila po ay ang preparation physically, kinakailangan nilang maglinis ng buo nilang katawan, kinakailangan nilang manalangin, kinakailangan nilang mag-fasting.
For them, that is consecration. Mag-a-abstain sila sa ibang bagay na dapat nila pong gawin. Now, sa panahon po natin ngayon, yung the word consecration, sa ibang term gamit dyan is sanctify. Ibig sabihin, linisin mo yung sarili mo. Or ihanda mo yung sarili mo. In other words, kinakailangan na haharap ka sa Diyos, handa ka. Consecrate yourself. Ano ang dapat mong gawin? So kung nung araw, mapapansin po natin, pag pinag-aralan natin ang teaching ng fasting, from the word fast or abstain from food, di ba? So ngayon may mga teaching ng fasting na hindi lamang po ito sa food applicable. Pwedeng doon sa dinedevote mong time sa ibang bagay, pwedeng gamitin yung abstain or fasting. Na halimbawa, yung oras mo sa panonood ng series ng TV ay 4 hours a day, or sa panonood ng mga news or whatever, or sa mga games sa cellphone, whatever na ginagawa mo, gusto mo na bawasan yun, although hindi mali yun, halimbawa, gusto mong bawasan, anong purpose? Because you want to focus more on God by prayer, di ba? You're abstaining for something because you want to allot that time for the Lord in that specific situation. Studying the Word, prayer, that's preparation eh. Kaya masasabi ko po, from this consecrate yourself, kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, this is about preparing ourselves spiritually. Ang point ko dito, because we have spirit, and every time we come to God, God sees our spirit. Kung anong status ng espiritu natin, na hindi natin nakikita po yan. Pero pinapadama sa atin ng Panginoon. Bakit tayo minsan nalulungkot? Mix of our emotion na hindi tayo walang fulfillment sa ating dream, probably malungkot tayo. Napagalitan tayo, malungkot tayo. Gutom tayo, malungkot tayo minsan kasi gutom eh. 'Di ba? Naligaw ka kung saan ka napunta, na-late ka. Emotion, natitrigger yan eh. But spiritual condition is different. Hindi po yan nababase lang sa emotion or yung feeling ng ating heart. Spiritual condition is different because spirituality or the spiritual condition, pag pinag-uusapan po natin, this is based more on our communion with God. Paano tayo nagpe-pray, paano tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, nakikinig ng Word of God, nagme-meditate ng Word of God, that's more on spirituality or being prepared spiritually. So mahalaga po yan. Even sa mga previous preaching ko, yung tinawag ko na biblical spirituality, life that is patterned to Jesus' identity. So pag-uusapan yung spirituality, ang titingnan natin dito is yung relasyon natin sa Diyos. Paano tayo naghahanda? Nahaharap tayo ng 2025, how our communion with Jesus? Kumusta yung ating prayer life? Kumusta yung ating meditation? Kumusta every time we are in the church? Are we really listening? Or our mind is somewhere out there? Dahil sa dami ng problema. Minsan may ganun eh, di ba? So, nakikinig tayo ng Word of God. Are we really listening? Are we preparing ourselves spiritually? Pagharap natin sa 2025, naghahanda ba tayo? Kasi, pansin niyo mga kapatid ito isang bagay na natutunan ko sa Panginoon. Kung mayroong pahihintulutan ang Lord sa atin in future, na talagang plano niya sa atin, bago mangyari yon, ihahanda ka niya. If we are listening to Him. Pero pag hindi ka nakikinig sa Kanya, naroon ka na, mapapahama ka na, o magkakaproblema ka na, o nasa problema ka na, hindi mo matanggap. Bakit nangyari to? Kasi may reminder na sa'yo before si Lord, hindi ka nakinig. Hindi ka naghanda. Hindi mo nakita yung kung paano ang Diyos kumikilos. Probably because you ignore it. Pinalampas mo lang. Na sinabi mo, okay lang naman. Then nawala ka, you are not prepared spiritually. Probably, kumusta yung prayer life natin? Diba? Kumusta yung ating
Communion sa Lord na marahil sabi, Pastor, paano ba ako mananalangin? Lagi akong busy. 5:00 pa lang, gising na ako. Yung amo ko na ang naririnig kong boses. Hindi ko na marinig yung boses mo, Panginoon. Matatapos yung boses ng amo ko, Lord, Pastor, 12:00 na ng hating gabi. So can you imagine that? 5:00 ng umaga hanggang 12:00 ng hating gabi. Yun lang yung naririnig ko, wala akong ibang marinig. Ay, grabe yung problema na yan. Ganun ba talaga katotoo yun? Di ba? Ganun ba talaga ang nangyayari? Or, di ba, mayroon ka namang time eh. Mayroon tayong time. Maaring kung ang start mo ng trabaho halimbawa is 7 o'clock or 6 o'clock, at least gumising ka 30 minutes before, a short quiet time, alam mo yun, meditation, Lord, thank you sa bagong, alam nyo po kahit saang lugar tayo, pwede mong isipin yung goodness ng Panginoon. Diba kung mayroon ka talagang proper time, proper way, nakaupo, nag-aaral, nagme-meditate. Nagsha-shout ka, kumakanta ka sa Panginoon ng papuri. That's part of preparation. Inihahanda mo yung sarili mo sa trabaho. Pastor, pagod na kasi physically. Masama ba na habang nagsha-shower ko, doon ko si Lord kausapin? Wala namang pumali doon eh. Informal ba yon? Ginagamitan natin ng informal, pero sa Lord wala namang informal eh. Pero kung meron ka talagang time to quiet time, ayos yon. Pero naiintindihan ng Panginoon, ibig ko sabihin, pag ako nanalangin na ako nagsha-shower, hindi ako pinapakinggan ng Diyos, wala ba? Hindi po ganun ang Panginoon. Kahit nasaan tayo, hindi mo pa nga sinasabi, alam na ng Panginoon kung ano nasa isip mo eh. Ay how much more kung yung time na yun i-devote mo sa Kanya. How much more kung uupo ka lang sandali at sasabihin mo, Lord, magsisimula na naman ako ngayong araw. Help me. Direct me, Lord. Di ba napakaganda nun? Sinasabit mo sa Lord yung maghapon. Kaysa doon sa, sisimula naman ako sa maghapon. Ano ba yung message sa FB? Kung tayo nakafocus sa mga ganung bagay, ay kung problema yung nabasa mong message, the whole day may problema ka. Di ba? Ang point is the word, be prepared spiritually. Haharap tayo bagong taon, paano po tayo naghahanda? Di ba? So let's continue. Joshua said to the Israelites, ito yung text natin kami na, come here and listen to the words of the Lord, your God. So mahalaga po yan. This is how you will know that the living God is among you and that you will certainly drive, or that He will certainly drive out before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Girgashites, Amorites, and the Jebusites. Lahat na ng sites, kung ano mang mayroong sites. Yung mga tribes at tao po na yan po yung mga kumalaban sa Israelites. Lahat po yan ay nagapi ng mga Israelites. Hanggang ngayon po, okay, literal yung Israel ngayon, hanggang ngayon hindi natatapos yung war sa Israel. Yung Israel po nating napapanood ngayon, yan yung lupa na kung saan pinuntahan ni Joshua. Yung Jordan River, yan yung tinawid. Yan yung account na yan. Diyan sila dinala ng Panginoon. Yung promised land na yan, pangako niya yan kay Abraham. Ang nakakatuwa ngayon, the Jews and the Muslim claiming that they were from Abraham. Can you imagine that? Kaya pag tiningnan natin yung promised land based sa pangako ng Panginoon, mula doon sa Egypt, hanggang doon lang pa sa may Syria, at sakop po yung Jordan, based sa description, yan yung pangako ng Lord kay Abraham. And true enough, actually, pag tiningnan natin, di ba may anak naman si Abraham, bukod kay Isaac, kay Ismael. Meron din 12 tribes si Ismael. Kung paano na si Isaac, meron 12 tribes. Kumbaga po, tribes ni Ismael, sila yung nakapaligid ngayon dito sa lugar ng Israel. Yung mga tao dyan from Syria, from Iran, Babylonia, Jordan. Lahat po yan halos. Karamihan dyan. Pag tiningnan nila yung root nila, si Abraham. Kaya lang hindi sila magkasundo-sundo. Now, that is the reality. Go back to this, kumbaga po ay text. Gustong ipaunawa ni Lord sa mga Israelites, ako dapat yung titingnan nyo,
para maipaunawa ko sa inyo at matutunan nyo kung ano talaga yung plano ko sa inyo. Hindi sila iniwanan ng Diyos sa lahat ng oras. Nagtagumpay po sila. And I believe, the same thing na gusto ni Lord na ipaunawa sa atin. Pag tayo magtitiwala sa Panginoon, bibigyan niya po tayo ng tagumpay sa buhay na to. That's how He promised. Kaya sabi ko po, considering God's direction helps us find the best decision. Sa mga decision making, hindi po talaga madali. Pero kapag tayo po ay lumalapit sa Lord, magbibigay siya ng wisdom sa atin or gagamit siya ng tao para tayo ay turuan ano ang tamang desisyon. Why? Because you consider God's direction. So hindi po tayo kailanman ni Lord pahintulutan na mawala sa kanyang direction. So see, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now then, choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. Another instruction po yan. And as soon, sabi po ran, as soon as the priest who carried the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. So makikita natin kung paano sinasabi ni Joshua sa kanila, ito yung mangyayari. Kung susundin nyo lang ang advice, instruction ng Panginoon, yan yung makikita nyo, yan yung mangyayari. At pag tinignan po natin sa record, so when the people broke camp to cross the Jordan, the priest carrying the ark of the covenant went ahead of them. Now the Jordan is at flood stage all during harvest. Yun yung kumbaga position at the time. Yet as soon as the priest who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, ano po nangyari? The water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zaretan, while the water flowing down to the sea of the Araba, that is the Dead Sea, was completely cut off, so the people crossed over opposite Jericho. At pag tinignan po natin, the last verse, the priest who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood in the dry ground, while all the Israelites passed by until the whole nation had completely the crossing on dry ground. Pag titingnan po natin yung statement na yan, yung Jordan River, so na atin pong, kumbaga ay makikita naman kahit po tingnan natin sa Google. Base po sa study ng mga Bible scholars, paano nangyari itong situation na to na sinabi ng writer o sinabi ni Joshua sa kanyang book. So yung pong Jordan River, kung tatawirin po ngayon at this time, of course mga ilang feet lang, mayroong portion na makakatawid ka na ng Jordan River. But doon sa study po nila, based sa description na sinabi ni Joshua, so nagkaroon po ng nag-piled up, di ba? Naging parang wall yung tubig. And we imagine gaano karami ang mga Israelites at that time. Okay, based sa study, based sa record ng Old Testament, so mayroon 600,000 soldier pa lang, ay paano yung mga bata, paano yung mga asawa nila, paano yung pamilya nila, paano yung dala nila, yung caravan nila, mga camel, paano yung mga tupa na dala-dala nila. Kaya based sa study, kung sasama po nila lahat ng mga tumawid na yon, probably is 1.5 million na katao or 2 aabot ng 2. Approximately. Di ba kung 600, isama mo yung asawa nila, kung 50% doon may asawa, so 900 na yan. Ay kung yung bawat pamilya may anak na tigi-isa, hindi naman siguro isa yung anak nila nun. Kaya approximately nga, 1.5 to 2 million, yun yung tumawid. Yun yung kasama ni Joshua. At aabutin, kung sabi ro sa study, kung normal yung pacing ng kanilang lakad, ay mga 20 days. Ang tagal naman nun. Ay, pero ilang milyon yung tatawid na yun. Ay kung yung yung naglalakad, may selfie pa, ay lalong tatagal. O, sandali mo na. Diba? Maganda itong tubig na to. Medyo, selfie muna tayo. Ay lalong tatagal. Baka umabot ng 40 days yung walk nila ron. But the point is based sa study. Kaya nung binabasa ko po yung study rito, although wala talagang
specific or natawag po natin na talagang exact days. Even yung nabuo na tubig, base po sa kanilang study, probably ay umabot po ng halos mga 2 miles ang layo, yung lawak. Kasi yung statement po do sa place na Adam, yung place na Adam na town, mula doon sa tinawiran nila, going upward, papuntang Syria, yung place po na Adam is halos mga umaabot po ng more than a kilometer din, yung layo. So doon po na ipon yung tubig habang sila ay tumatawid. That's the description, tinuyo ng Diyos yung Jordan River, nakatawid sila lahat, pati mga bata, everything, going to the promised land. It's a miracle. Kaya nga sabi ni Joshua, tomorrow you will see the miracle of God. Ang point mga kapatid, maaari ngayon wala na tayong ganitong Jordan River na tatawirin. Ang tatawirin natin ngayon is 2025. Hindi natin alam kung ano yung future. Dapat alam natin, si Lord may plano sa atin kung magtitiwala ka. Nauna na siya eh. Di ba? Kaya yung promised land, maganda po yan. Kaya sabi ko, God has promised us satisfaction if we will trust all His conditions. Kaya condition yung point ni God eh. If you will trust me, I will satisfy you. Because I will provide all your needs. At alam naman po natin, yun yung satisfaction. Kaya yung tanong ko kanina, what do you think would satisfy you in the coming new year? What do you think? Ano sa palagay mo? Masaya ka na ba kapag nadoble yung salary mo? Sana all. Diba? If you have double your salary. O kahit dagdagan man lang ng 30%, masaya na tayo eh. Diba? Ano yung nagpapasaya sa atin? I hope mga kapatid, i-consider natin na added blessing na lang ng Panginoon. Yung trabaho natin, salary natin, whatever it is. But sana mas satisfy tayo, mas masaya tayo. Pag si Lord patuloy natin pinagtitiwalaan at binibigay ng Panginoon yung need natin, whatever it is, dapat masaya tayo ron. Dapat masatisfy tayo. Lord, ito lang. Oo, anak, yan lang. Okay, Lord, thank you. Di ba minsan, by nature, sana all, sana kung ano yung mayroon siya, ganun na rin ako, Lord. Bakit? Ba't naman pa iba-iba pa, Panginoon? Sana pare-pares na lang. Hindi po talaga ganun yung mangyayari. But if we have the Lord, He will satisfy us. Kaya po yung crossing na atin pong haharapin. You don't know what will happen, but trust God. He is there. He just waiting for us. Pagtawid natin ng 2025, the Lord will go with us. So anak, Happy New Year ha. Panibagong challenge naman to anak. Kita mo yung problema mo sa asawa mo, ay harapin mo lang anak, samahan kita dyan. Kita mo yung problema mo sa anak mo, matigas talagang ulo, tuloy lang anak, sasamahan kita. Di ba? Nakita mo yung employer mo, kada umaga, walang ginawa, kundi tuloy lang. Another year, although sa iba, another employer, sa iba, okay pa rin. Di ba? Ang point mga kapatid, ang mahalaga, malinaw sa iyo, si Lord, sinasamahan ka. Kung sa Old Testament, the Ark of the Covenant is with them. Sa panahon po natin ngayon, Jesus is always with us. Kahit anong mangyari sa 2025, gera dito, gera doon, pasalamatan mo si Lord sa nangyayari sa buhay mo para makapag-focus tayo sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ka mawala, you always thank Him. That's why consider God's direction, help us find the best decision. And remember, these 3 truth and principle na akin po na-share. For us to find His direction, know the specific instruction of the Lord and follow them. Give reverence to God and be prepared spiritually. Si Lord lang po ang pwede makapagbigay sa atin
ng wisdom na kailangan, how we will do it. But as long as there's willingness in our hearts, in our minds, He is with us to teach us, to strengthen us. Amen? Kumusta po tayo? How are we? Kumusta yung Pasko? Ayan. Kumusta yung bagong taon na harapin natin? Salamat sa Panginoon dahil may 2025 na parating. May papasalamat ba tayo sa Lord sa 2025? Di ba? Mayroon pang 2026, mga kapatid. Di ba? So marami pang taon, di pa natin alam kung ano pwede mangyari. But ang mahalaga, we know that God is with us. Amen?